Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Miss Mia, na maghahatid po sa inyo ng panibagong horror story. Halina't samahan niyo po akong makinig at matakot. Kapag minahal ka ng isang aswang, wag na wag mo siyang pagtataksilan. Si Sarah, isang magandang babae na nakatira sa dulong bayan ng Romblon. May mga lugar sa Pilipinas na gaano man ito kaganda ay mas mabuting huwag puntahan pagsapit ng gabi. Isa sa mga lugar na iyon ay isang maliit at liblib na bahagi ng Romblon, malayo sa sentro ng bayan, malayo sa mga ilaw, at malayo rin sa mga taong maaaring makarinig ng iyong sigaw. Sa lugar na iyon ay may isang mahabang sapa, napakahaba, napakalawak at napakalalim. Nagmula ito sa kabundukan, dumaraan sa makapal na kagubatan at humahantong sa dagat. Sa araw, malinaw ang tubig, ngunit pagsapit ng gabi, nagiging itim ito, parang walang ilalim. At may isang bagay na higit na kinatatakutan ng mga taga doon. Hindi ang malalim na tubig, hindi ang kagubatan, kundi ang babaeng nakatira sa dulo ng sapa. Ang pangalan niya ay Sarah. Maganda si Sarah, napakaganda. Mahaba ang kaniyang buhok, maputi ang balat, at ang kanyang mga mata ay tila laging may malalim na kalungkutan. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na kubo. Sa paligid nito ay may mga tanim ng iba't ibang gulay. Sa likod ng kaniyang kubo ay may maliit siyang bangka at lambat. Iyon ang kanyang kabuhayan, pangingisda, pagtatanim at pamumuhay ng malayo sa lahat. Ngunit may isang bagay na hindi maintindihan ang mga taga-bayan. Bakit ayaw ni Sarah ang makihalubilo? Ayaw ni Sarah ang makipagkaibigan. Gusto niya'y laging mag-isa lamang. Kapag may bumabati, hindi siya sumasagot. Kapag may nanliligaw, hindi niya pinapansin. Kapag may mga lalaking nagtatangkang pumunta sa kaniyang kubo, iisa lamang ang sinasabi niya: huwag kang pupunta rito kapag gabi na. Walang nakakaalam kung bakit. Sadyang mahiwaga si Sarah, hanggang sa minsang nagsalita ang isang matandang mangingisda. Hindi siya sa takot
Sa gabi, hindi siya takot sa gabi. Huminto ang matanda. Tumingin siya sa madilim na sapa. At lalong hindi siya takot sa mga taong nawawala na lamang bigla. Sa loob lamang ng 5 taon, 11 turista na ang nawawala sa lugar na iyon. May mga naghahanap, mga pulis, mga rescue team, may mga bangkay na natagpuan sa kagubatan. Ngunit hindi lahat. Ang iba ay tila nilalamon ng lupa. Walang katawan, walang gamit, walang bakas. Ang kakaiba, halos lahat ay nawawala at huling nakikita malapit sa sapa kung saan nakatira si Sarah. Ngunit walang sinuman ang makapagsasabi kung ano ang nangyari sa kanila dahil walang gustong magkwento. Isang gabi, may 2 batang mangingisda malapit sa sapa. Mag-aalas 10 na nang bigla nilang marinig ang isang babaeng kumakanta. Mahina at napakalambing, ngunit hindi nila matukoy kung saan nagmumula ang boses. Umuwi na tayo, sabi ng isang bata. Bakit? May kumakanta. Baka si Sarah. Sa kabilang bahagi ng sapa. At doon may nakita siyang babae. Nakatayo sa gitna ng tubig. Hindi gumagalaw. Mahaba ang buhok. Nakayuko ang ulo. Basang-basa ang puting damit. Sarah? At biglang napatingin si Sarah. Ngunit hindi niya nilapitan ang 2 batang binatilyo. Ngumiti lamang siya sa kanila at dahan-dahan siyang lumubog sa ibabaw ng tubig patungo sa kailaliman. Napatigil at natakot ang 2 batang binatilyo. Hindi sila makagalaw, nanginginig sa kanilang kinalalagyan dahil alam nilang walang taong maaaring lumubog ng ganun na lamang sa ganong kalalim na tubig nang hindi lumalangoy. Pagkalipas ng ilang linggo, may isang turistang dumating sa lugar. Ang pangalan niya ay Daniel, 28 taong gulang. Makisig, matangkad, at kapansin-pansin ang kanyang dating. Galing siya sa Maynila at nagpunta sa bayan ng Romblon upang magbakasyon. Wala siyang kakilala roon, wala siyang kasama, at wala siyang idea na ang pagpunta niyang yun ay magiging pinakamalaking pagkakamali ng kaniyang buhay. Nagtanong siya sa isang tindahan, "Miss, saan po magandang pumunta rito?
Tahimik ang babae sa tindahan. Pagkatapos ay sinabi nito, "Kung ako sa iyo, huwag kang pupunta sa dulo." Bakit naman, miss? May sapa roon. Maganda ba? Maganda? Tanong ni Daniel. Tumingin ng babae. Tumingin kay Daniel ng matagal. Oo, maganda. Pero hindi ligtas ang magtungo roon, ang sabi ng babae. Tumawa si Daniel ng malakas. Nagpapatawa ka ba, miss? Bakit? May aswang ba doon? Hindi na uso yan sa mga panahon ngayon, miss. Aswang. Ngunit tumingin lamang ang babae kay Daniel. At hindi ito ngumiti. Mas mabuting wag mo na lang alamin at wag magtungo roon, lalaki, ang sagot ng babae kay Daniel. Wag mo nang subukan pa. Ngunit hindi nakinig si Daniel. Kinahaponan, naglakad siya patungo sa dulo ng bayan hanggang sa makarating sa sinasabing sapa. Maganda ang lugar. Napakaganda, napakatahimik, napakapresko, at napakalayo sa ingay ng syudad. Habang naglalakad siya sa gilid ng tubig, may nakita siyang babae. Nakaharap sa sapa, nangingisda, mahaba ang buhok, simple ang damit, at napakaganda. Excuse me? Ang sabi ni Daniel. Pero hindi gumalaw ang babae at hindi man lamang tumingin. Hi, miss? Miss? At doon lamang unti-unting lumingon si Sarah. Nagkatinginan sila ng ilang segundo at tila ba huminto ang paligid nang magtama ang kanilang mga mata. Ngunit may napansin si Daniel na kakaiba. Ang mga mata ni Sarah ay tila puno ng takot. Hindi dahil kay Daniel, kundi sa isang bagay na nasa likuran nito. Biglang sinabi ni Sarah, "Umalis ka. Umalis ka na rito. Huwag kang magpapagabi. Umalis ka na." Ha? Bakit ako aalis? Ang sabi ni Daniel. "Umalis ka na rito bago lumubog ang araw," ang sabi ni Sarah. Bakit naman? Bakit naman ako aalis? Ang sabi ni Daniel. Hindi na sumagot si Sarah. Sa halip, tumingin siya sa tubig at bumubulong. Hindi ka dapat makita rito. Hindi ka dapat naririto. Hindi pinansin ni Daniel ang babala. Naghanda siyang bumalik sa bayan. Ngunit habang naglalakad siya, bumuhos ang napakalakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Nagmamadali siyang bumalik. Ngunit hindi niya namalayang mali na ang kanyang dinaanan. Naliligaw si Daniel. Malalim ang gabi. At sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang isang maliit na kubo. Ang kubo ni Sarah.
Kumatok siya. Walang sumasagot. Sarah? Sarah? Dito ka ba nakatira? Pagbuksan mo ko, malakas ang ulan sa labas. Muli siyang kumatok. Ngunit wala pa ring sumasagot. Tao po! Sarah! At biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Sarah, ngunit hindi nagulat na para bang hinihintay niya talaga si Daniel. Sige, pumasok ka, Daniel. Pumasok ka. Ngunit tinanong ni Daniel kung pwede ba na tila nagdadalawang isip. Pumasok ka na kung gusto mo pang mabuhay sa gabing ito. Biglang napatingin si Daniel kay Sarah. Ano? Anong sinabi mo, Sarah? Nagbibiro ka ba? Ngumiti lamang si Sarah. Wala. Huwag mong pansinin yun. Nang gabing yun, hindi makatulog si Daniel. May nararamdaman siyang kakaiba sa kubo. May mga tunog sa ilalim ng sahig. Parang may mga kumakamot. Tumahimik. Maya-maya na naman. Tumingin siya kay Sarah, ngunit mahimbing itong natutulog. O nagkukunwaring natutulog. Bigla na namang may narinig sa Daniel mula sa labas na parang may mga tumatalon sa sapa. Sinilip niya ang bintana. Walang tao. Sinilip niyang muli. Wala. At pagtingin niya sa tubig sa ilalim ng sahig, may tubig mula sa ilalim ng pinto. May unti-unting pumapasok na tubig. May kulay pula, parang dugo, parang pulang likido. Nakaramdam ng panginginig si Daniel at bago pa niya maunawaan kung ano iyon, may narinig siyang bulong sa kanyang likuran. Daniel, napalingon siya. Si Sarah, nakaupo sa papag, nakatingin ng diretso kay Daniel. Bakit hindi ka natutulog? May naririnig ako. Ano ang naririnig mo? May mga tao sa labas. Tumayo si Sarah at lumapit sa bintana. Tumingin sa dilim at sinabi nito kay Daniel, walang tao. Sigurado ka? Ang sabi ni Daniel. Tumango lamang ang babae. Pagkatapos ay marahan na niyang isinara ang kortina. Matulog ka na. Pero, may naririnig ako, ang sabi ni Daniel. Napatingin si Sarah sa unang pagkakataon. Nakita ni Daniel ang ekspresyon ni Sarah. At sinabi niyang,
Ano man ang marinig mo sa gabing ito, huwag mong pansinin at huwag kang magbubukas ng pinto, ang sabi ng babae. Kinabukasan, parang walang nangyari. Walang pulang likido, walang dugo, walang tubig sa sahig, wala kahit anong bakas. At higit sa lahat, hindi binanggit ni Sarah ang nangyari. Sa halip, naghanda siya ng almusal. Dito nagsimula ang kakaibang relasyon nila na unti-unting nahulog ang loob ni Daniel kay Sarah at si Sarah na matagal nang walang minamahal ay nahuhulog na din. Minsan, habang nag-aani sila ng gulay, sinabi ni Daniel, "Sarah, bakit mag-isa ka? Mas gusto ko, wala ka bang pamilya?" Tumigil si Sarah. "Meron. Nasaan sila?" Tumingin siya sa sapa. Wala na. Patay na sila. "Bakit? Anong nangyari?" ang tanong ni Daniel. Maya-maya sinabi ni Sarah na at wag nang ungkatin pa. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo sa harap ng kubo, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Sarah. Hindi niya ito iniwas. "Mahal kita," ang sabi niya. Napatingin si Sarah. "Sigurado ka?" "Oo. Hindi mo ako iiwan." Hindi mo ba ako lolokohin?" Hindi kailanman, Sarah. Hindi kita iiwan, hindi kita lolokohin." Napangiti si Sarah. Hindi alam ni Daniel na sa gabing iyon, isang nilalang na matagal nang walang puso ang muling natutong magmahal. Lumipas ang mga linggo, mas naging malapit sila. Ngunit nagsimula na ring mapansin ni Sarah ang kakaibang kilos ni Daniel. Madalas itong umalis. May tinatanggap na mga tawag. At kapag nakikita niyang papalapit si Sarah, bigla nitong ibinababa ang cellphone. Isang gabi, nakita ni Sarah si Daniel na nakatayo sa tabi ng sapa. May kausap siyang isang babae. Hindi niya marinig ang usapan. Ngunit narinig niya ang huling sinabi ni Daniel. "Konting panahon na lamang, konting-konti na lang." Pagkatapos ay umalis na si Sarah. Tahimik na nakatayo si Sarah sa dilim. Hindi siya nagtanong. Hindi ba? Nang gabing iyon, habang natutulog si Daniel, narinig ni Sarah ang vibration ng cellphone ni Daniel. Binuksan niya. Isang mensahe. "Nakukuha mo na ba ang gusto mo sa babaeng yan?" ang sabi ng message. "Kapag nakuha mo na, umalis ka na at iwan na yan." Nanlamig si Sarah. Ano ang ibig niyang sabihin? Binuksan niya ang gallery. At doon bumagsak ang kaniyang mundo. May mga larawan ni Daniel kasama ang iba't ibang babae. Mga babaeng sinabihan din niya ng kaniyang pagmamahal. Mga babaeng kanyang pinangkuhan.
ng matamis na pagmamahal at mga pangako. At sa huli, nakita niya ang sarili niyang litrato. May caption, "Madali lang siyang utuin at paibigin." Tahimik na ibinaba ni Sarah ang cellphone. Walang luha, walang sigaw. Ngunit sa labas, biglang humihip ang napakalakas na hangin at sa gitna ng sapa may narinig siyang malalakas na alon. Kinabukasan, napakabait ng itsura ni Sarah. Ngumiti siya kay Daniel. Nagluto, nakipagkwentuhan, at ni minsan ay hindi niya binanggit ang kanyang natuklasan. "Sarah," ang tanong ni Daniel, "Oh, parang ang tahimik mo." "Hindi naman, okay lang, masaya naman ako." "Bakit?" Tumingin siya kay Daniel. "Di ko alam. O dahil alam ko na ang totoo." Natigilan si Daniel. "Anong totoo?" Ngumiti si Sarah. "Wala." Nang gabing iyon, naghanda si Sarah ng hapunan. Pagkatapos kumain, sinabi niya kay Daniel, "Daniel, oh, kung bibigyan kita ng pagkakataon." Huminto siya. "Magsasabi ka ba ng totoo?" Natahimik si Daniel. "Anong gusto mong malaman, Sarah? Minahal mo ba ako?" Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Sarah, simple lang ang tanong ko, sagutin mo, Daniel." "Hindi ko alam, sorry Sarah, hindi ko alam." Tumango si Sarah. "Salamat." "Para saan, Sarah? Bakit ka nagpapasalamat?" "Sa pagiging tapat." Ngunit bago pa makapagsalita si Daniel, tumayo si Sarah at tahang-tahang isinara ang lahat ng bintana. 1, 2, 3. Pagkatapos ay isinara ng malakas ang pinto. Napatingin si Daniel. "Bakit mo sinasarado ang lahat, Sarah?" Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, tumingin siya sa kanya, nagsimulang ngumiti at humalakhak. "Alam mo ba kung bakit walang nakakarating dito kapag gabi?" Hindi sumagot si Daniel at nanginginig. "Alam mo ba kung bakit walang nahanap sa mga nawawalang turista?" Biglang tumahimik si Daniel. "Alam mo ba, Daniel, kung bakit ayaw kong may lumalapit sa akin?" "Sa Sarah?" "Dahil may dahilan." At dahang-dahang lumapit si Sarah kay Daniel. "Maraming lalaki ang nagsisinungaling sa akin. Isa pang hakbang. Maraming nangangakong mamahalin ako. Isa pa ulit hakbang." Ni Sarah palapit kay Daniel. "Maraming nangangakong mamahalin ako. Maraming nang iiwan.
Lumapit pa si Sarah sa mukha ni Daniel. Napatras si Daniel at nanginginig. Biglang nagbago ang mukha ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay naging itim. Ang kanyang mga kuko ay humaba. Ang kanyang panga ay tila ba nabali habang bumubuka ang kaniyang bibig. Lumabas ang mahabang pangil. Napasigaw si Daniel. Anong nangyayari sa'yo, Sarah? Ano ka? Ano ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Ano ka? Ngumiti si Sarah. Isang ngiting hindi para sa tao. At dahang-dahang lumapit kay Daniel. Bakit mo ako niloko? Bakit? Tumakbo si Daniel. Binuksan niya ang pinto at tumakbo palabas ng kubo. Ngunit ang dating mahabang daan ay wala na. Puro puno, puro dilim, puro hamog. Sarah! Walang sumasagot. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang makarating siya sa sapa. Napatingin siya sa tubig at doon ay nakita niya ang sariling refleksyon. Ngunit may kakaiba. May nakatayong babae sa likuran niya. Hindi siya lumingon dahil nakaramdam siya ng malamig na hininga sa kaniyang batok. Hindi ba sabi mo, bulong ni Sarah, hindi mo ako lolokohin? Pumikit si Daniel at sinabing, patawarin mo ako, Sarah. Patawad, Sarah. Di sapat ang patawad. Sarah, makinig ka. Mahal kita. Isang tawang humalingaw-ngaw sa buong kagubatan at sa malawak na sapa. Ngayon mo lang sinabi na mahal mo ko pagkatapos mo kong paglaruan at lokohin. Please, Sarah, please, patawarin mo ko. Humigpit ang pagkakahawak niya. O kapag wala ka ng matakbuhan, ngayon ka magmamakahawa. Inilabas ni Sarah ang mga aba niyang kuko. Nanlilisik ang mapupulan niyang mga mata. Magbabayad ka sa ginawa mo, Daniel. Bakit mo ako niloko? Pagbabayaran mo ang bawat sandali ng iyong panluloko. Itinaas ni Sarah ang kaniyang mga kamay. Direktang itinutok sa puso ni Daniel. Nagsisigaw si Daniel at nagpupumiglas. Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Sarah ang puso ni Daniel. Sumisigaw si Daniel, "Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako!" Ngunit walang nakakarinig. Biglang may humila sa katawan ni Daniel patungo sa kailaliman ng tubig. At doon nakita niya ang mga taong nauna pa sa kanya. Mga turistang nawala, mga lalaking nagpunta roon, mga taong hindi na nakauwi at sa kanilang mga mata wala ng buhay.
Huling nakita si Daniel. Huling nakita ni Daniel ang mukha ni Sarah sa ibabaw ng tubig. Nagbalik na ang anyong kagandahan, ngunit malamig, wala ng awa. At bago tuluyang nawala ang kanyang paningin, may narinig siyang bulong. Minahal kita, Daniel, pero niloko mo ako. At tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. Kinabukasan, may isang bangkang nakita sa gilid ng sapa. Walang laman, tanging cellphone ni Daniel at ang kanyang relo. Nang puntahan ng mga taga-bayan ng lugar, wala na si Sarah, wala na rin ang kanyang mga gamit, walang bakas ng pakikipaglaban, walang dugo, walang katawan. Tanging isang bagay ang naiwan sa loob ng kubo, isang lumang litrato. Si Sarah kasama ang isang lalaki, ngunit napakatanda na ng litrato, halos 50 taon na ito. At ang lalaking nasa larawan ay hindi si Daniel, ngunit ang mukha ni Sarah ay eksaktong pareho. Walang pagbabago, walang tanda ng pagtanda. Mula noon, isinara ng mga taga-bayan ng lugar. Sinabian ng mga turista na huwag nang pumunta sa dulo ng sapa. Ngunit may mga taong hindi naniniwala sa kwento. May mga nagsasabing isa lamang alamat si Sarah. Gawa-gawa lamang ito ng matatanda. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, may isang grupo na muling nagtangkang pumunta roon. 4 silang turista. Nagtawanan sila habang naglalakad. Walang aswang dito. Hindi usong aswang, puro kwento-kwento lang. Hanggang sa may nakita silang magandang babae sa tabi ng sapa. Nakasuot ng puting damit, mahabang buhok at nakangiti. Lumapit ang isa sa kanila. Miss, maaari bang magtanong? At dahang-dahang tumingin sa kanila ang babae. Naliligaw ba kayo? Hindi kami naliligaw. Ngumiti si Sarah. Sigurado kayo? Biglang tumikil ang hangin. Tumahimik ang kapaligiran. At ang sapa ay tila naging itim. At ng gabing iyon, muli 4 na turista ang nawala. Walang katawan, walang bakas, walang nakakaalam kung saan sila napunta. Ngunit kinabukasan, may 4 na bagong gamit na nakalagay sa harap ng lumang kubo. Isang bag, isang kamera, isang relo, at isang pares ng sapatos. At hanggang ngayon, may sinasabing may magandang babae pa rin nakatira sa dulo ng sapa. Sa Romblon, nagtatanim sa umaga, nangingisda sa hapon, at sa gabi, naghihintay ng biktima. Hindi niya hinahanap ang mabubuting tao, hindi niya hinahanap ang mga inosente. Ang hinahanap niya ay ang mga taong pumupunta sa kanyang lugar na may kasinungalingan sa puso. Dahil para kay Sarah, ang pag-ibig ay hindi na biyaya. Ito ay naging bitag, at kapag nahulog ka sa kanyang pag-ibig, ay 2 bagay lamang ang mangyayari. Mamahalin ka niya hanggang kamatayan, o mamamatay ka dahil minahal mo siyang mali.
Kaya kung sakaling mapadpad ka sa dulong bayan ng Romblon at makakakita ka ng isang magandang babae na nag-iisa sa tabi ng isang malawak na sapa, huwag mo siyang kausapin, huwag mo siyang sundan, at higit sa lahat, huwag na huwag mong sasabihin